for the past few weeks, ganda na pinag-usapan all about wisdom. Sino dito, the very beginning ng series natin ng wisdom, nandito ka na, taas ang kamay. Wow, praise God, ang dami. Nabibless naman tayo, tama? Praise God. And we are going through the book of Proverbs for the next few months. Hanggang July po ito. Kasi alam niyo po, ang katotohanan, pag inaraming Proverbs, napakadaming matututunan. And I believe in this season, kaya ito po yung word ng Lord sa atin as a church. Gusto ng Panginoon mag-gain tayo ng wisdom. Tama ba? Sino dito, alam mo na sa sarili mo, kailangan mo ng wisdom. Taas ang kamay. Ako, kailangan ko rin ng wisdom ni Lord. Thank you, Jesus. That is why we are going to continue our series this afternoon. And with that, bigyan ko lang kayo ng recap. Ano yung wisdom? Wisdom is, tingnan ko nga kung natututo tayo. Wisdom is what? Yun! Virtue. Ano pa? Wisdom is application of knowledge. Ano yung godly wisdom? Application of God's truth being applied every single day. So knowledge is knowing what is right. Wisdom is living out what is right. So knowledge yan through the Word of God, somehow magigain tayo ng knowledge. Well, pag hindi natin ina-apply, it's just an information. Tama ba? Pero pag in-apply natin itong salita ng Diyos sa buhay natin every single day, we gain godly wisdom. Now, tanong, Pastor, is it possible to know truth intellectually, yet never walk in it practically? Posible ba yan? Matuto tayo, sobrang dami nating alam, tatalino tayo, pero at the end of the day, hindi natin ina-apply, pwede ba yun? Yes. And that's the danger. Na kapag tayo po, somehow, very much eager tayo dun sa theology. Ang dami taong ganun eh. Like, may mga tao pong ganun. Very eager sa theology. Galing sa Bible. May mga tao ko nakakausap. Pero magugulat kayo yung buhay nila, yung methodology. Hindi aligned sa theology. Tama? It's dangerous, mga kapatid. That is why it's very important na even though we know Scripture, we go to church every Sunday, we somehow quote Scriptures, maganda po, ina-apply natin yung natututunan natin from God's Word. Amen? And I believe, all of you here, for sure, ilang beses ko na ito natanong somehow, gusto natin sumakses sa buhay, tama ba? Sino dito gustong sumakses in life? Areas of your life kung nasa ka ngayon. Now, itong tanong, willing ka ba dumaan dun sa process ng success na hinanda ni Lord para sa'yo? Parang daling sabihin, yes. Yes. Alam mo yung ganda na sinabi ni S. Truett Cathy? Kilala niyo ba si S. Truett Cathy? Ako di ko pa siya namimit, pero kilala ko siya. Sino si S. Truett Cathy? Si S. Truett Cathy yan. Siya lang naman po ang founder ng Chick-fil-A. Sino dito alam yung Chick-fil-A? Chick-fil-A po, somehow it's a global brand sa US. Sino dito nakakain na sa Chick-fil-A? Taas ang kamay. Uy. Ako, lang filet lang. Diyan sa bakto. Sino patingin nga ng mga kamay? Masarap ba talaga? Panalo? Na-curious ako eh. Kasi yung wife ko, taga LA po siya eh. Laura Antipolo. LA po talaga siya lumaki. So, lagi niya nababanggit sa akin, no, pagka pupunta kami fast food, yung dalawang restaurant, Chick-fil-A tsaka In-N-Out. So, makukumpare ko siguro yung In-N-Out, sabi ko nga sa kanya, baka mga sweet ecstasy, mga ganyan. So, si S. Truett Cathy, ganyan sabi niya, basahin natin. Sabi dito, success is not measured by how much money you make. Ano sabi niya? But by the difference you make in people's lives. Do you agree? Do you agree? Ganda ng life story niya, basahin ko lang sa inyo, as I made a research about his life. Sabi niya dito is this mindset did not come from comfort, it came from a conviction and divine correction. Sabi natin correction. In 1967, Truett opened the first Chick-fil-A restaurant in Atlanta's Greenbrier Shopping Center. So before Chick-fil-A became a famous brand, a fast food company in the world, Truett Cathy was just a young man trying to survive. So sa mga negosyante, pakinggan nyo ito mabuti, importante ito. With long hours, financial pressure, exhaustion, and so much responsibility. Sino din nagnenegosyo? Taas ang kamay. You're in a business. Hindi madali, tama? Then, sabi niya dito, he and his brother were running a small restaurant called
the Darth Grill. Kung makikita nyo sa picture, yan yung una nilang binuksan. Balik nga natin, kapatid. Yun o, Darth Grill. Yan yung una nilang binuksan ng kapatid niya. Ang pangalan po is Darth Grill Restaurant. They were grinding non-stop just to keep the business alive, and during those early days, ito ang ganda nito. Truett Kitty realized something dangerous. Pakinggan mo mabuti. Success can become an idol very quickly. Tama ba? Yung success, pag chine-chase mo yan, it can be an idol so quickly. Because when you're desperate to succeed, you can slowly compromise your conviction. And some people, kino-compromise po nila alin? Integrity. He realized that he starts sacrificing rest and family, which most of us somehow dumarating sa point ng ganyan. Kahit wala na tayong time sa pamilya, wala na tayong time sa sarili. Ito yung nangyari kay Truett Katie. And many people don't notice it until success already owns them. Ito na maganda nangyari. But God began correcting. Sabi natin ulit, correcting. Correcting Truett Katie early. In a culture obsessed with profit, God dealt with His priorities. That is why one of the boldest decisions He made was this. Tignan nyo to. Ang ginawa po ni Truett Katie, dahil kinoreksyon ng Panginoon, ginawa niya po, every Sunday, Chick-fil-A is closed. Did you know that? Dahil din somehow nag-minister sa kanya yun, nakita nyo, pati yung hamburger, may Bible verse and lupit. Now, ito nangyari. That is why, as he closed it every Sunday, imagine, sabi ng mga kasama niya, one whole day income ang masasacrifice. No sales, no business operations. Sabi nung isang kasama niyang businessman, you'll be losing millions. But Truett Katie understood something powerful. Tignan nyo to, not every open door is from God, and not every opportunity should be pursued. Kaya ang nangyari po, the correction he embraced become the culture that they sustain as a company. So alam niyo po kung ano nangyari? God gave success sa Chick-fil-A. Kung titignan niyo yun sa bar chart, sini-research ko yan. Sila po yung popular na fast food chains. This was 2022, 23. Pasok din sila sa top 5 highest grossing US fast food chains. Come to think of it. Close na Sunday pa yan na partida. Anong point? Sa mga negosyo, maganda to. Nasa marketplace, maganda to. May na-unlock sa kanya. Because may kinorek sa kanya ang Panginoon. He understood kung ano yung sum of value instead of chasing something na nilalagay niya dun yung kanyang value. Now, what's the point? Truett Katie humbled himself and allowed God to correct his mindset. Kaya nga po, even in the Bible, there are Bible characters na si God, through them being used mightily for His glory, marami po siyang kinokorek. Sabi natin, correction. So today, I want to preach in this specific subject. If you're writing, write this down. Title of my message, kung nagsusulat ka, is this: The Purpose of Divine Correction. Now, tanong, Pastor, ano po ibig sabihin ng divine correction? What's the difference ng correction sa divine correction? Naalala ko, pag nag-workout po kami, may trainer kami before na kaibigan, which wala na po siya ngayon. He's a good friend of ours. Lumaki po ako doon na talagang tinitrain niya kami way back nung kami pag nagpapakondisyon kami. Marami siyang kinokorek sa amin na form. Kasi there are times, ito nangyari sa akin, I don't know if it happened to you guys, but one time, dahil mali yung form ko ng pag-deadlift, sino nag-deadlift dito? Ses, nag-deadlift ka, di ba? Mga 200 ba yun sa'yo? Bigat eh, no? One time, nag-deadlift ako. I didn't know mali yung form ko. So, pag palo ko ng, probably patapos lang ako 10 nun, mabigat yung binubuhat ko na deadlift. May nag-snap sa likod ko. Pero may nag-pop. So, nabitawan ko yung barbell. Umupo ako. At the back of my head, medyo natakot ako kasi may alam ko na pwedeng disc. Tama? Pwede ako magkaroon ng, anong tawag doon? Slip disc. Pero hindi naman ako nag-slip noon. So, hindi pa siya, no? Joke. So, akala ko slip disc. So, chinek ko kagad yung paa ko kung nagagalaw ko. Kasi sabi niya, pagka na-slip disc ka, hindi mo na magagalaw yung paa mo. So, that time, sobrang sakit. And, I remember that time, yung kaibigan kong trainer namin, si Coach Andrew,
kino-correct na niya yung form ko kung paano ako dapat bumuhat. Kasi kinukuha ko yung weight ng mali. Now, what's my point saying that? In life, same thing. There are things in our lives na if we keep doing, tigas ng ulo natin. May mga tao nang ginagamit sila para i-correct tayo. Pero di tayo nakikinig. What happened? Nai-injure tayo. Tama? Emotionally, mentally, some of us physically. The good thing about divine correction is this. Basahin natin. Divine correction is when God lovingly, sabi natin lovingly, interrupts our wrong direction to train, refine, and realign us into the person He called us to become. Alam niyo po sa aviation, may tinatawag po silang 1 in 60 rule or principle. Sino dito may background ng pagiging piloto or something na sa FA? Anyone? Si Amy, FA to. Sino pa? Wala na? Si Amy lang? Alam niyo po yung, Marian pala, oh. Alam niyo po yung 1 in 60 rule? Pag titignan niyo po yan. Pagka nagkamali lang ng 1 degree yung eroplano, pag dinire-diretso niya yan, ano mangyayari? Hindi nandun sa specific direction. Tama? Isipin nyo, 1 degree lang na hindi nila masundan yun. Hindi na makakapunta sa specific destination yung piloto. Bakit? Nagkamali na ng 1 degree yung direction. Imagine how God always wants us back dun sa point of us being aligned always sa kalooban niya. Bakit? Kasi at times, 1 degree lang, oh. 1 degree of compromise. 1 degree of lying. 1 degree of us doing things that we keep on doing. Maggulat ka na lang, as time goes by, akala mo okay ka pa. Dumarating sa point ng buhay mo, iba na pala yung direction mo. Napapalayo ka na pala. Sino dito, honestly speaking, nangyari na yun sa'yo? Sa totoo lang. Thank you for the honesty. Nangyari na rin sa akin yun. I thought yung 1 degree na yun, okay lang. Pero at the end of the day, habang tumatagal, nawawala na ako kay God. Nawawala na ako dun sa line wherein yung plano ng Diyos sa akin, hindi na yun. Iba na yung chine-chase ko, iba na yung desires ko, iba na yung point of view ko sa maraming bagay. Why? 1 degree. Naunawa natin? This is the picture of divine correction. Kaya nga today, our anchor scripture, dito lang po tayo mag-aaral, specifically in Proverbs. If you're writing, write this down. Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Pwede po ba natin basahin? Can we all read this all together? Sabi dito, my child, don't reject the Lord's discipline. And don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves. Just as a father corrects a child in whom he delights. Now, as I studied these specific verses, yan lang, chapter 3, verse 11 to 12, I found out there's 2 dimensions po ng divine correction. In Hebrew words, ito po yun, dalawang salita na gusto ko matandaan nyo. Sabihin natin, muzar. Sabihin, 1, 2, 3, muzar. Next, yaka. 1, 2, 3. Muzar. Next, yaka. See, dalawang klaseng dimensions po ng divine correction is Proverbs chapter 3. Ibig sabihin po ng muzar is formative discipline, and yaka is corrective rebuke. Ano ibig sabihin niya, Pastor Chris? Balikan lang natin. Identify natin ano dyan. Sabi dito in Proverbs 3, 11, 12 is this, my child, don't reject the Lord's discipline, muzar. And don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects yaka, those He loves. Pakinggan niyo ito mabuti. Tignan niyo ko. Notice, pag dinidisiplina tayo ng Lord, ano nangyayari? Many times, we try to reject. Tama? May mga pagkakataon, tinatama ka sa bagay na alam ng Panginoon, malilihis ka ng landas. Pero we insist. And many times, tignan niyo yung pangalawa. Sabi doon, don't be upset. We get upset. Kaya maraming tao nagtatampo sa Panginoon pag hindi nangyari yung pinipicture nila. Kaya maraming mga tao na-upset po sila, nadi-disappoint sila, nadi-dishearten sila, ayaw na nila magpatuloy. Why? Because may point of correction. May point of yaka.
sa buhay nila. And many times we don't understand bakit inalaw ni Lord ito mangyari. Bakit kailangan mawala sa akin to? Bakit hindi naging successful to? Bakit yung business ko hindi nagtatribe? Bakit yung relationship ko is still parang hindi nagmamaterialize kung ano yung gusto ko mangyari? Bakit yung buhay ko, yung career ko hindi pa rin nagsasucceed? Graduate ako ng ganito pero iba tinitake ko. Why, God? Lord, even sa church, bakit ganoon? Ba't nararanasan ko to sa loob ng church? Bakit ako nakaranas ng ganito sa church? God, di ba sabi niyo nga, yung church po yung point of safe space. Dito po ako mababago, lalago. Bakit po ako nakakaranas ng ganito dito? Bakit yung kapwa ko Kristiyano ganito? Naisip niyo ba yun? Honestly speaking, sino dito naranasan niyo na magkaroon ng tinatawag nating church hurt? Thank you for being honest. And many times we don't understand, Lord, why? Identify natin, ano ba yung muzar? Muzar, divine correction in Hebrew is this: discipline, instruction, training, chastening. Alam niyo ba yung chastening? Ang ganda ng word na yan. Makikita niyo yan in the New Testament. Ang daming version po na china-chasten tayo ng Panginoon. It's like a point of pruning. Hindi naaayon sa gusto mo yung mga bagay-bagay kasi bakit? May character building si Lord sa buhay mo. Kaya dito rin papasok yung character formation. Muzar. Ano naman yung yaka on the other hand? Tingnan natin. Yaka in Hebrew means this: to reprove, to expose what is wrong. Now, pakinggan niyo to. That is why many times may mga taong ini-expose si Lord in the light. Now, hindi na tayo sa mahulalayo in our country. Bakit ngayon? Sobrang exposed so many things. Kasi may kinokorek si God. Even inside the house, inside the workplace, inside the school, inside the family, may i-expose si Lord na maling kagawian. Even inside the church. Kasi bakit? He is holy. If we don't do the right thing, He will expose it into the light. Kaya kapatid, wala kang matatago sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, wala kang matatago kay God. Wala kang matatago. Hindi man ngayon yung exposure, eventually expose ng Lord yan. Trust me, kapatid. To rebuke. Some of you nakarinig na ng rebuke. Bible says open rebuke is better than secret love or hidden love. Kaya nga, isang meaning ng yaka is this: to bring someone back into the right way. Alam niyo po ang totality ng divine correction kung ano? Sabi natin ano? To bring us back sa Panginoon. Same goes yung 1 degree na pagka nalis ka, ibabalik ka ng taong gumagano, no? Nagsisignal yan sila para makabalik ka kasi mawawala ka. Yung point of direction may kinalaman sa point of destination. Naunawa natin? Now, as we go along, I want to read this. When God corrects us, it is never for condemnation, but for restoration and transformation. That is why sabi sa Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kasi nga po, many times, ginagamit ng enemy yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. Na yung pala tayo yung disiplina ni Lord, na ma-pervert niya yung mamali tayo ng mindset, na magtampo tayo kay God, na mainis tayo sa mga taong pinagkatiwala niya sa atin. There are people na God entrusted to us. Kinokorek ka ng mga tao, probably leader mo, pastor mo, magulang mo, boss mo, I don't know who they are. Pero alam mo sa sarili mo, tama. Pero dahil hindi mo gusto, may mga bagay silang sinasabi sa'yo kasi kailangan mo, pero ang gusto mo marinig yung gusto mong malaman. Tama ba? Because why? Human nature. So si Lord, i-allow niya po yun sa buhay natin kasi at the end of the day, napakaganda ng plano niya sa atin. Nasa sa atin na lang if we are going to be stubborn. Now, Pastor Chris, ano po ba yung purpose ng divine correction? Bakit po ba natin ito pinag-aaralan? Number one that I want you to write down. Purpose of divine correction is this: to produce wisdom. Sabi natin, wisdom. Proverbs 29:15. Basahin ko lang. To discipline a child produces wisdom. Kasi alam niyo po, kadalasan ito. We all know the verse. Di ba sabi sa Bible, Pastor Chris,
Ask wisdom and He will give it to us generously. I found out, kasi lagi ko rin sinasabi yan. Sabi ko, God, give me wisdom. Pag may mga decision making ako kailangan, hindi ako pwede magkamali dito. God, give me wisdom. I found out it's this. At times, hindi, kasi minsan ewan ko nangyari na sa inyo to, ito nangyari na sa akin. Hindi ko nakuha yung sagot kay God. Hindi ko nakuha yung wisdom. Iba nangyari. Alam mo nangyari? May inalaw siyang situation wherein kailangan ko ma-practice yung complete reliance ko sa Kanya. Bakit? Kasi may tinuturo siya sa akin na may kinalaman yun sa karakter ko. Nagagets nyo? So many times, when we ask wisdom to God, pakinggan nyo ito mabuti, minsan hindi mo siya makukuha, mismong parang, oh, galing mo na, parang nakuha mo na kagad. Mag-aalaw siya ng sitwasyon that somehow, kailangan nung muzar, yung point ng discipline, para mag-gain mo yung wisdom. Naunawa natin? Kumbaga, parang si Ses, as a trainer, sinabi ni Ses, yung dapat mong gawin sa gym, para mapagtagumpayan mong pumayat, kumondisyon, kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Naunawa natin? Kasi pwede natin sabihin kay Ses bilang trainer, Ses, gusto kong pumayat, gusto kong in the next 2 weeks, may abs ako kahit 3. Yung isa flat lang. 2 weeks lang kasi. So, bibigay ni Ses tamang nutrition, tamang workout. Natuto ka? Yes. May result na ba agad? Wala pa. Why? Because at times, kailangan ng point of muzar yung discipline. Iko-correct tayo ng Panginoon. Because meron sa mga kinalakihan natin, belief system natin, mga naging surroundings natin, na nasanay tayo doon. Tama ba? Pansinin mo, may mga bagay hirap kang i-give up kay God. Bakit? Sanay ka kasi doon eh. Nakasanayan mo. Tama ba? Halimbawa, sanay ka lang talaga na, alam mo yun, parang, di mo naman intention, pero nakaka-offend ka. Sanay ka lang maging open sa ibang tao. Minsan, sanay ka lang talaga, halimbawa, antok ka talaga lagi, sanay ka lang matulog. Di ba? Hindi ikaw yun. Nagising. Di ba? Minsan ganun. Di ba? Parang, minsan, may nakasanayan ka na paulit-ulit. May mga tao na nagsasabi sa'yo. Yet, hindi mo nagagawa. Now, paano ba tayo nag-gain ng wisdom? One way to gain wisdom is Proverbs chapter 15, verse 31 to 32. Basahin natin. Sabi dito ni Solomon, if you listen to constructive criticism, pakinggan mo to, you will be at home among the wise. Sarap pakinggan, no? If you reject discipline, which is muzar, you only harm yourself. But if you listen to correction, ano sabi doon? You will grow understanding. Tanong kapatid, tingin ka sa akin. Open ka ba sa correction? Talaga? Open ka ba sa feedback? Talaga? Open ka ba sa constructive criticism? Talaga ba? Ano sabi doon? If you listen to constructive criticism, ano sabi? You will be at home with the wise. Wow. Alam niyo po yung mga Pilipino, hindi po sila sanay sa confrontation. Tama ba? Sino dito, nature mo lang sanay ka ma-confront? Oray ni Amy. Confrontahin mo nga, Jamie. Joby. Honestly, sino na lang dito hindi sanay sa confrontation? Honestly, tayo lang nandito. Taas ang kamay. Oh, thank you sa honesty. Kasi nga, sa Pilipinas, alam ng bawat isa, kumbaga sabi nga ni Sam Milby, you Filipinos are melodramatic. Sa ano ba movie yun? Nakalimutan ko na, bigla na pumasok sa isip ko. Kasi nga, Pilipino, at times, matampuhin, madamdamin. Di ba? Kaya hindi sanay. Even sa loob ng bahay, hindi siya practice. Kaya pag napagalitan ka sa trabaho o kinonfront ka ng office mate mo, may binigay sa'yo feedback, nagtatampo ka. May hit sa'yo. Tama ba? Pero sabi dito sa Proverbs ni Solomon, kapag kinorek ka, may constructive criticism. Hindi criticism, constructive. Ibig sabihin, para to sa kabubuti mo, you'll be among with the wise. Ang ganda na sabi ni Craig Rochelle, basahin natin. Without honest, timely feedback, your personal and organizational growth is always limited.
Bakit? Kasi feedback is the lifeblood of development. Gusto mo ng growth, kapatid? In life? Gusto mo mag-succeed? Doon sa area na kung saan ka nilagay ni Lord ngayon, sa business, sa school, sa specific workplace, in being a mother, being a father, being a part ng family, even sa church, then be open about it because isa yan sa way na ginagamit ng Lord, yung divine correction, for us to be what? Wise. Naunawa natin? Proverbs 12:1. To learn, sabi natin to learn. Ano sabi dun ni Solomon? You must love discipline. It is stupid to hate correction. Wow. Bigat, no? Mahalin mo yung disiplina. Bigat. Paano pag nirebuke ka? Paano pag nagkaroon ka ng failure? Paano pag may inalaw si God na specific consequence? Will you love that discipline? Will you embrace that? Kaya nga second key point, purpose of divine correction is this. Divine correction is for your or our protection. Tandaan niyo po ito. Many times, si Lord din, He will say no to something. We are going to pray for a specific thing or you are praying for a specific thing. Minsan, ang sagot ni Lord, yes. Minsan, ang sagot ni Lord, no. At minsan, ang sagot ni Lord, what? Ano yung gitna? Wait. It doesn't mean na pag walang sagot doon sa specific prayer mo, nakalimutan ka na ni God. Si God hindi ka na nakikita. No. Tanong mo kay God, Lord, ano yung tinuturo mo? God, ano yung gusto mong maunawaan? Lord, ano yung bagay na pinapaunawa mo sa sitwasyon ko? Tagal ko nang pinagpipray ito, kagalingan. Tagal ko nang pinagpipray ito, breakthrough sa business. Tagal ko nang pinagpipray ito, breakthrough sa finances. Tagal ko nang pinagpipray ito, relationship. Tagal ko nang pinagpipray ito, singleness. Lord, mawawala na ako sa kalendaryo, baka naman. Matagal mo nang pinagpipray yung ibang bagay. Pero bakit parang walang yes? Bakit parang no? Yet hindi mo maintindihan yung point of waiting. Naunawa natin? Malinaw? Now, Pastor Chris, paano po ba mauunawaan yung pagkilos ng Panginoon in terms of divine correction? Now, how God gradually corrects us to protect us. Number 1, sulat mo to para maunawaan mo. God whispers through conviction. Ito yung tinatawag nating inner prompting. Bakit? Pag may kinokorek sa'yo si God, pakinggan mo ito mabuti. Ang galing lang ng Panginoon with this divine wisdom. Many times, parang still small voice. May conviction, huwag mong gawin yan. Huwag ka na pumunta dyan. Nararamdaman mo lang. There's something in you, nababagabag ka. Huwag ka makipag-partner dyan. Huwag mong pursue yan. Huwag kang pumunta sa specific na ginugusto mong puntahan. Huwag ka mag-apply dyan. Gawin mo to. Mararamdaman mo yun. There's this still small voice coming from the Holy Spirit. Ano pa? Through the Word of God. Whisper through the Word of God. Minsan nagulay ka pag gising mo, di ba? Sino dito nakaranas na ng gano'n? Parang may biglang Bible verse nag-pop up sa Instagram. Parang pakaramdam mo para sa'yo. O nagka-drive ka, biglang nakita mo yung MX-3 na ang laki-laki ng billboard, ang haba-haba. Jesus wept. Jesus wept pala. Umiiyak ka na eh. Diba? Nangungusap sa'yo, Panginoon, through His Word. Some of you sermons, ilang beses na dito may lumapit sa akin, sabi, Pastor, alam mo, sobrang sakto nung message sa akin. Alam mo, Pastor, sobrang parang yung sinasabi sa salita ng Diyos, sobrang talagang parang akin yun. Some wise counsel, yung mga nagpapa-counsel dito, nangungusap si God sa inyo. May kinokorek, naalala ko lang, weeks back, may kausap ako. Businessman siya, meron siya piniplead sa akin na counseling, specifically dun sa parang family member nila. Habang nag-uusap kami, habang kinakausap niya ako, kinakausap din ako ng Holy Spirit. Yung sinasabi niya, parang somehow ang Holy Spirit may ibang mensahe para sa kanya. May binitaw ako sa kanya na I believe it's a point of correction. Nagulat siya. Kasi nagpapa-counsel nga siya para doon sa specific na tao, pero ang kinokorek siya. Nangyayari ba yun? Yes. Why? Because God is speaking to you. May point of divine correction. Number 2, ano yung pangalawa? God warns us through repetition. Sabihin natin repetition. Dito pumapasok yung increased correction.
old school way na sinasabi to, pinipreach to, dito pumapasok si God, itatap ka niya. Jason, tigil mo na yan. God, nag-selfie lang naman ako, Lord. Selfie lang ako, Lord. Ano ba naman yan? Selfie ka kasi kahapon eh. May iba, tatap talaga ni Lord. Bakit? May pinapahinto sa'yo. I-allow niya tong specific situation. Why? It's a warning. Sa magugulat ka, parang hindi mo na-expect sa trabaho, sa business nangyari to. It's a warning. God is stopping you. Paulit-ulit. Some, pwedeng point of rebuke from other people. From your leader, from your pastor, from your parents. Or some, ito mabigat, may exposure. Little exposure. Pinakita ng Panginoon. Yung iba naman may confrontation. Ingat po tayo sa ganun. Pag nararamdaman natin may kinukorek sa atin si Lord, magpa-correct na tayo. Amen po? Third pala, is this. God allows severe consequences. Dito na po pumapasok yung point na nakakaranas po tayo ng painful. Sabihin natin painful. Painful experiences in life. Gulat ka, hiniwalayan ka ng jowa mo. Nagulat ka, hindi nag-materialize yung plano mo sa negosyo. Gulat ka, sa family niyo, nagkakagulo. May tinuturo po ang Panginoon. Yung painful stage po na yan, it humbles us. And that is why, lastly, how God corrects us to protect us is this. He restores us, those who repent. Kasi po yan ang goal ng Panginoon. Ang ganda nito, Proverbs 29:1. Sabi ito, he who hardens his neck and refuses instruction after being often reproved, corrected, criticized, will suddenly be broken beyond repair. So ito yung danger. Kaya pakinggan nyo ito mabuti. Ito yung reality. Si Lord, ang goal niya, maibalik ka. Maitama yung dapat maitama. Kasi ganda ng plano niya sa'yo. Pero, pakinggan mo to. Pag sobrang tigas lang talaga ng ulo mo, there are things in life that He will just allow. Broken beyond repair. You just have to endure. Can God forgive me, Pastor, if I repent? Yes, of course. But, yung point ng consequence, because of our choices, we have to bear. Naunawaan po natin? Kaya nga, kagandahan doon is that we need to be sensitive. Ngayon nasa Panginoon ka na kapatid, maging sensitive ka po. How God speaks to you. How God directs you. How God leads you. How the people God placed in your life, maging grateful ka. Huwag mo silang i-devalue, kapatid. Minsan alam mo ang nangyayari, iniiwasan mo pa yung mga taong concern sa'yo. Tama ba? Maging grateful ka. Hayaan mo lang na i-guide ka nila. Yung magulang mo, nakakala mo parang lagi kang dinatakdakan. Hindi. Paulit-ulit siya kasi nga, nakikita niya, o-observe niya, paulit-ulit ka rin. Di ba ganun din sa trabaho, may mga bagay na kinukorek sa'yo kasi nga paulit-ulit na ginagawa natin. Tama? Sabi sa Proverbs 9:8-9 is this, so don't bother correcting mockers, arrogant or unteachable. They will only hate you. Sipin nyo, pagka ikaw ayaw mo magpa-correct, somehow, anong sabi ni Solomon? Wag mo na, hayaan mo na yan. Magagalit lang yan sa'yo. They will just hate you. But, sabi dito, correct the wise, they will love you. Bakit? Naintindihan nila eh. Para sa kapakanan nila. Instruct the wise and they will be even wiser. Teach the righteous and they will learn even more. Naunawa natin, what if the thing frustrating me today is actually the thing protecting me tomorrow? What if the thing frustrating you today is actually the thing that will protect you for your tomorrow? Come to think of it. Ano yung bagay na kinokorek sa'yo? Na paulit-ulit na naririnig mo? Ano yung bagay na tingin mo it is a divine correction from God? That is for your protection, kapatid. Reflect mo lang habang kinakausap ka ngayon ng Panginoon. Habang nagsasalita rin ako sa'yo. Number 3. Divine correction builds character. Ito napakaganda nito, Hebrews 12:11. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. Yan naman ang katotohanan. Walang madaling discipline sa Panginoon. But, afterward, there will be what? A peaceful harvest.
of right living for those who are trained in this way. Alam niyo, isang gusto ko pong i-share sa inyo, lalo na sa mga mag-aasawa pa lang, tsaka sa mag-aasawa na. Sino dito married na? Taas ang kamay. Single. For those of you single, when I was single, kami ni Lauren, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. So many things that the Lord had needs to be corrected sa akin. Why? Because I didn't know itong present time na ginagalawan ko ngayon that will benefit our family with my 2 kids. Kasi kung yung dating Chris hindi nagpapakorek, I don't know. Baka hiwalay kami ni Lauren ngayon. To be honest with you. Bakit? I have so many wrong mindset, distorted thinking, na I keep on doing. Alam niyo, isang factor ng problema ko na hindi ko napansin? Point of control. Controlling ako. Gusto ko lahat na ayon sa gusto ko. Pag hindi, natipikon ako. Bakit? It's because what? Sometimes we fall into the trap ng point ng control. Dahil hindi natin makontrol yung sitwasyon, naiinis tayo. Many times God will allow situation for us to be corrected. Because why? May nag-aantay sa yung blessing na kailangan tama na ang puso mo. Kasi why? Pwedeng mawala yung pagpapala na yon. Because hindi ready yung karakter mo. Naunawa natin? Pag hindi na bago, sayang yung pagpapala. Pwede ba tayong pagpalain ni Lord na pwede rin mawala yung pagpapala na yon? Pwede ba yon? Naalala ko, may kausap ako this week, sabi ko, alam mo, hindi problema yung blessing. Sa totoo lang, kahit kami ni Lauren one time nag-uusap kami, si Lord, grabe, kung iisipin ko, sabi ko, God, thank you sa blessing. Binibless tayo ni God eh. Yung minsan akala mo kulang, na parang, hindi problema yung blessing, to be honest. Alam mo anong problema? Ikaw, paano ka mag-steward ng pagpapala? You get what I mean? Because why? May mali sa kaisipan eh. May wrong mindset eh. If we see the wrong mindset sa atin, allow natin si God, tatalupan niya yung utak natin para makita natin yung dapat natin gawin. Mag-uulat ka, God, dapat pala grateful pa ako. Minsan, Lord, sorry, nagko-complain pa ako. Ang dami ko pang bagay na hinaharap, wala pa akong contentment. Yun pala, Lord, andi dito na lahat. Ako lang ang may problema. Paano ko i-steward to? Yung mga pagpapalang to? Overwhelmed lang pala ako. Kaya minsan sayang eh. Ando doon yung blessing na wala. Alam mo yun? Ando doon yung opportunity nagsara. Bakit? Tayo yung kailangan mabago. Naunawaan po natin? Point of correction because why? The Lord is building our character. Ang ganda ng plano sa'yo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng plano sa'yo ni God. Gusto ng Panginoon, mas binibigyan niya ng pansin kung paano ma-develop ikaw, si Joy, si Joey, si Carlo, si Manel. Para dun, pagdating ng panahon, na ready ka na dun sa pagkakatawag niya, dun sa plano niya, if you are part of somehow being a businessman, a wealthy businessman that will influence other people. Nakita ko lang recently, I don't know if you, alam niyo yung Human Nature na brand. Yung speaker natin last time dito, siya po yung consultant ng Human Nature. I met Dylan. Actually, nakita ko last few days ago yung kanyang video. He was being used by God. Si Dylan din, yung Human Nature, sarado sila pag linggo. Isipin nyo, muntik na sila magsara nung pandemic, pero binless ni Lord. Ngayon, continuously nag-progress, nag-flourish yung business. Bakit? Naunawaan, may na-unlock. Kaya yung character, nung dinala ni Lord dito sa point of fruitfulness, nagagamit hindi lang yung business, pati siya as a person. Kasi yung wisdom na natutunan niya doon sa journey, nababahagi niya, tama? Ganon yung kagandahan sa Panginoon. Yung journey na yun, gagamitin kaya sa mouthpiece because why? Hindi lahat dumadaan doon, ikaw dumadaan doon. Bakit? May certain wisdom na may impart mo sa iba because why? Nagtiwala ka kay God. Amen? Yun yung point ng divine correction builds our character. Malinaw po ba? Before God elevates a person publicly, tandaan mo to, He often corrects them privately. He will. Sa loob ng bahay, sa loob ng business, sa loob ng school, sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya, He will correct you privately.
Amen? At doon tumahimik lahat. Lastly, divine correction proves, ito yung pinaka-the best, that we are God's children. Hebrews chapter 12, verse 6 to 8. Because the Lord disciplines the one He hates, the one He loves. And He chastens every one He accepts as His, what, neighbor? His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children, for what children are not disciplined by their own father. Jovic, ikaw ba, hayaan mo si Tor at si Rhea na gawin lang nila yung gusto nilang gawin sa labas? Kumain sila kung anong gusto nilang kainin? Dakas kumain no? Sino magulang dito? Hahayaan mo yung hahayaan mo yung anak mo na bagay na ikakapahamak niya, alam mo. Meron ba? Bibigyan ko siya ng itak. Kasi gusto ko, pagpunta niya sa SM Ora, siga siya. May monkey bolo no? Diba? Like, sino bang magulang? Well, kung meron man, I don't know kung mahal niya. Pero ang Panginoon natin, He loves us. That's why He disciplines us. God loves us. That's why He corrects us. Revelation chapter 3 verse 19, ganda nito. Those whom I, ginalagay ko sa Amplified, dearly and tenderly love, I rebuke and discipline. Bakit? Amplified, showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic and repent. So anong gagawin natin? Pag na-identify natin yung correction, we repent. Sabi mo sa katabi mo, repent. Change your inner self. Your old way of thinking, your sinful behavior, seek God's will. No need of explanation tong verse na to Kaya ako na kinuha sa Amplified Version. Yun na yun It says it all. Mahal ka ng Diyos, dearly and tenderly. Ang inaalaw niya sa'yo at times is rebuke and discipline. Yung muzar at saka yung yaka. Bakit? Kasi gusto niya makita mo yung mga bagay na dapat mong baguhin sa buhay. At bibigyan ka ng instruction ni Lord. Bakit? Sa ibang version ng enthusiastic is zealous. Para maging on fire ka sa Panginoon. Kasi gusto kanyang gamitin. Hello. And then, all you have to do is just repent. Ganun ka-gracious si God. Hingi ka lang ng tawad, Lord, sorry, nagawa ko to. God, I repent. Repentance is 180 degrees, hindi 360. Some of you, nagki-360. Gumaganon, Lord, babalik na ako. Pak, bumalik ka pa rin sa dati mong gawi. Kasi nga nag-360 ka, 180 ka pa din. Naunawaan natin, yun yung repentance. Ang gusto ng Panginoon, yung old way of thinking mo, sinful behavior mo, bitawan mo na yan. Isik mo ngayon yung will ni Lord sa buhay mo. Tama ba? Revelation chapter 3. Tandaan mo yan. Gawin mo screenshot, gawin mo wallpaper para maalala mo. One of the greatest signs of spiritual sonship is the ability to be corrected without becoming offended. Naunawa natin? One of the greatest signs of spiritual sonship, tandaan mo to, is the ability to be corrected. Kinokorek ka ng iba, kinokorek ka ng Diyos without you being offended. Malinaw po? It's beautiful. I want you to see this in a different perspective, mga kapatid. That as a church po, I'm preaching this today. Alam niyo po, iba dapat preaching ko ngayon. Sabi ko next week na lang, pero hindi pa rin siya next week. May mensahe na rin si Lord next week. I don't know why. But I believe as a church, lahat kayo nandito, hindi aksidente nandito ka ngayon, kapatid. Specifically, kinakausap ko ng Diyos about this specific sermon. Tama ba? Kasi meron siyang kinukorek. At alam mo yun kung ano. Tama ba? Walang exception dito kahit ako nung inaaral ko to. May mga bagay na kailangan din patuloy baguhin sa akin ni God and correct. Wise people welcome God's correction. Wise people welcomes God's correction. Sabay-sabay nga tayo, sabihin natin, ulitin natin to. 1, 2, 3, fire. Wise people welcome God's correction. Willing ba tayo? I-welcome yun?
As I end, what specific character in the Bible? Si King David. As I reflect to this, naalala ko siya bigla yung point of divine correction. One in his life, he's very much well known, natalo niya si Goliath, ang galing niyang warrior. But you know what? One day, this is a famous story. Dapat nasa war siya. Pero ang ginawa niya is what? Natulog siya. Then paggising niya, may nakita siya, si Bathsheba, taking a bath. So ano nangyari? Pinatawag niya. May nangyari sa kanila. So ginawa niya, he tried to deceive yung husband ni Bathsheba to a point of death. Sino-shortcut ko na lang ha. Basahin niyo yan sa 2 Samuel, chapter 11 to 12. Namatay yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. Then for the longest time, silent si King David. Parang, alam mo yun, parang, okay, walang may alam, walang. But one day, sabi natin one day, si God nagpadala ng specific na tao to confront him. Alam niyo pangalan niya kung sino? His name is Prophet Nathan. Prophet Nathan went to King David and told him a specific story. May shinare siyang story about a rich man and someone who stole a poor man's only lamb. Anong ginawa ni David? Sabi niya, 2 Samuel 12:7, sino yan? Dapat mamatay yan. Alam mo sabi ni Prophet Nathan? You are the man. Ikaw yun. Yung tinutukoy ko sa story. Na-stun si King David eh. Bakit? Na-expose. Bakit? Na-correct. Bakit? Na-rebuke. Then, ano nangyari? Sinabi ni Prophet Nathan sa kanya yung mga bagay na ginawa niya. Ano ginawa ni King David? He repented. But, wait, there's more. Binigay ni Prophet Nathan yung point of consequences sa actions po ni King David. Alam niyo kung ano yung mga consequences na yun? Una is this: the sword would never depart from his house. Sabi sa 2 Samuel 12:10, no? Now therefore the sword shall never depart from your house. Sabi niya kay King David. Kaya kagulo yung buong family eh. Ang gulo ng pamilya nila actually. Si Amnon being raped, si Absalom minurder si Amnon. Si Absalom later nagrebel kay King David. Kinuha niya yung simpatya ng mga tao. Anak niya yun ah. Second, alam mo yung nangyari? Nireveal ni Prophet Nathan yung consequence. Sabi sa 2 Samuel 12:12, you did it in secret. Ginawa mo yan. Nang kala mo, wala nakakaalam. Sabi sa kanya ng Panginoon is this, but I will do this thing before all Israel. So point, malalaman ng lahat yung bagay na nangyayari sa buhay mo. Kaya nga, wala siyang natago eh. Yung public consequence, exposed. Alam ng Israel yung nangyayari sa pamilya nila. Yung dysfunction, yung trouble. And lastly, ito po nangyari. The child died. 2 Samuel 12:14, because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die. Nagkaroon po ng sakit, then namatay. I always say this. We will always be given by God yung point of choosing. Malinaw? But, if we don't allow God to correct us dito sa point of choosing what is right, what is wrong, what is wise, what is unwise, yung point ng consequence, makinig kayo mabuti, hindi mo yung mapipili. Kung ano yung dapat mangyari, i-allow ni God yan. We just have to endure. We just have to trust. Yes, you have repented, but this is
the point na you need to trust God with all of your heart. Malinaw ba? Naunawa natin? As followers of Christ, mga kapatid, let's just allow the Lord na patuloy tayo makorek. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang daming blessing ni God. Ang kinanta natin kanina, ano yung kinanta natin? All my life, you have been faithful. Tama? All my life, you have been so good. Sino dito, honestly, sobrang buti sa'yo ng Diyos? Amen. Sino dito, alam mo, faithful si God sa buhay mo? See? Yes. Iba-iba tayo ng storya ng buhay, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Pero God remains faithful. Yes. Somehow ang hirap magpatuloy sa pagiging Kristiyano. Pero His goodness and love follows us all the days of our lives.